Okay, so for today's video, ang gagawin natin ay mag-prepare tayo ng meal natin for the week para hindi na tayo matempt dumaan sa mga fast food. Sometimes, sobrang minimal lang ng oras natin mag-prepare ng meal. Aminin mo, kumakain din talaga ng oras yung pag-prepare ng food. Yung preparation, pagluto, tapos kakainin mo, sobrang bilis lang. Masarap pagluto, di ba? Masarap naman mag-prepare ng meal, tapos lalo na pa sarili mong luto. Pero, dumadating talaga yung oras, panahon na sobrang busy talaga. At hindi mo masasabi kung kailan ka makakapag-prepare ng meal. Ano ba talagang mas nakakatipid? Tipid nga yung bumili sa labas ng food, saves time, pero nutrition base, hindi natin alam. Kasi hindi naman natin alam kung paano prepare yung meal, kung paano siya niluto. At least ito, kapag tayo yung nag-prepare, alam natin kung gaano kalinis yung food, saan galing yung food. Hindi ka maselan kasi kamay mo mismo ang nag-prepare ng meal na yon. And so today, join me in this journey. First time ko tong gagawin. So, yeah. Let's try! Come on! Yeah, so una nating lulutuin ngayon is ang ating boiled egg. So bale, ang napili kong meal for the week is ang breakfast ko would be an overnight oats with whey protein and chia seeds. And then, for my lunch or dinner is bangus with veggies and rice and boiled egg. Tapos, for the snacks, I have the tuna sandwich with lots of lettuce. Tapos, kukulangin, I would also prepare chicken breast with ampalaya, bumili ng ampalaya. And siguro, yung mga mabibilis na lang na pwedeng lutuin is mga pasta base. Na ang paborito ko is yung garlic oil pasta. And maglalagay din ako ng mga mushroom. Tapos, ang pinili kong pasta is, wala kasi yung paborito kong spinach pasta. So, ito try ko tong squid pasta. So, I'm gonna document my meals. So, without further ado, tara, let's go! Let's have this video. Hope it helps. Okay, ready your pan, heat it with butter, then bring in your mixed vegetables. Saute it with the butter until just right. And then, fry your bangus belly. Prepping your rice. Make sure you're weighing the same amount of rice. And then put your vegetables on top together with your fried bangus, boiled egg, and I have here some of the steamed spinach, and garnish with sesame seeds. Next prep is your tuna sandwich, your spread for tuna sandwich. Prepare the onion, slice it, mince it, dice it, and then your choice of your tuna. Next is press it down and mix it with your onion, and then get your boiled egg with it, smash it, mix it with mayonnaise, and chill it in your refrigerator, and it's ready for any bread of your choice. Try na natin tong overnight oats na to. So, it's a milk, oats, chia seed, and yung prepare natin na with whey protein. So, let's check it out kung anong magiging lasa nito today.
Pinagdadamihan ko siya ng kung umabot ka naman sa part na to, dito ko naman i-share yung pros and cons of having a meal prep for the week. So, number one is reheat. So, syempre, dahil prepare mo na siya ng Sunday, for example, and then yung meal mo is from Monday to Saturday, expect na yung mga food mo will always be a reheat. So, always microwave o kaya always yung isasalang tapos papainitin lang konti. Pero kung ikaw yung tao na madalas namang kumakain for the convenience store, this is a better option for you. Kasi parehas lang namang reheat eh, di ba? Convenience store, reheat. Tapos your meal prep mo, reheat. Pero mas better option yung ikaw mismo nag-prepare and alam mo yung nutrients na choice mo dun sa meal prep mo. Number two, kung ikaw yung tao na madalas maumay kapag paulit-ulit yung pagkain mo. So, expect na yung meal prep mo is paulit-ulit yung kakainin mo for the whole week. So, pwedeng yung breakfast, lunch, dinner mo is the same meal na prepare mo. O kaya, kung prepare mo naman is iba-iba yung morning, lunch, or dinner, expect na Monday, Tuesday, Wednesday, breakfast or lunch is pare-pareho. If you are a person na madalas maumay, maybe opt for a meal prep na mayroong iba't ibang variation. Okay, number three, pros is time saver siya lalo na kapag alam mo na sobrang hectic ng schedule mo, sobrang busy mong tao na kung hindi ka work from home, no, kakain ka ng oras sa biyahe, tapos work, tapos pag-uwi, alam nating lahat or makaka-relate yung marami na pag-uwi mo, pagod ka na at minsan nakakatamad na magluto. Lalo na kapag mag-isa ka lang sa inyo. At sobrang helpful siya kasi pag-uwi mo, salang, kain, mas maiksi yung oras or mas madami kang oras na nasisave. Kumbaga, sabi nga, 'di ba, time is money. So the more na mas nakaka-save ka ng oras, the more na mas nakakapag-save ka rin ng money mo or ng finances mo. Okay, number four, ito pros din is natatrack mo kung ano kinakain mo. So, if you're a person na nasa weight loss or weight gain or meron kang fitness goal, at least ito, alam mo ano yung kinakain mo for the day. Kasi 'di ba nung nag-meal prep, natimbang mo siya, alam mo yung mga macros niya or madali siya i-journal. Lalo na no kapag meron kang journal ng food mo, medyo hectic siya isulat kapag araw-araw iba-iba. Not unless kapag for the whole week na prepare mo na siya and then pinartition mo na siya for weekly. Kung ikaw yung tao na madalas mabore doon sa pag-journal ng mga food, eto at least natatrack mo kung anong kinakain mo and then nawa-watch over mo siya. Malalaman mo kapag sumasobra ka sa ganitong bagay, nalalaman mo kapag kulang ka naman sa ganitong mga nutrients or vitamins from the food na kinakain mo. So, maganda rin, importante din na mayroong kang meal prep, at least nababantayan mo kung anong kinakain mo. Hindi yung kasi minsan, di ba, pag gutom ka, kahit ano na lang available, kahit ano na lang yung una mong makita, kasi gutom ka eh. Kung ano yung una mong ma-feel, ano yung maging lukso ng dugo mo kasi gutom ka eh. 'Di ba mostly, sabi nga pag magdedesisyon ka, wag ka dapat magdesisyon pag gutom ka. So, eto, maganda, natatrack mo yung pagkain mo and at the same time, alam mo kung anong kinakain. Okay, ito last na to. Number five is controlled. Controlled yung kain mo. So, ang maganda nito, hindi ka mapapasobra, hindi ka mapapakulang kasi nga, well-planned yung meal mo for the week. So, yun naman is maganda rin kasi hindi ka, kasi pangit din, di ba alam natin, pag kumain ka ng sobra, nakakasama sa'yo. Pero pag kumain ka rin ng kulang, mas ama din yan sa'yo. So, always find the right amount of food or nutrients na need mo. You should always be, sabi ko nga sa ibang vlog ko, you should always be in your Goldilocks zone. Goldilocks zone is yung just right zone. Not too much and then not too less. Kasi nga,
both end is nakakasama. Pero ang maganda is nandun ka lang sa Goldilocks zone mo. So, dahil nag-meal prep ka, alam mo kung anong kinakain mo, alam mo kung ano yung nutrients na pinapasok mo sa katawan mo, and syempre, alam mo na mas controlled yung kain mo. Mas controlled mo, hindi ka mapapasobra, hindi ka mapapakulang. Weigh in para mas ma-connect mo siya doon sa fitness goal mo, sa iyong healthy lifestyle and wellness lifestyle. So ayun lang muna for today. And I hope na na-enjoy mo tong video na to. If you like it and alam mong helpful sa'yo or sa friend mo or sa loved one mo, please kindly share it to everybody because I made this video talaga para mas makatulong pa, na mas ma-educate pa yung maraming tao sa kung ano ba yung mas better way of living. This video contains yung pros and cons ng meal prep and kung meal prep ba ay para sa'yo or hindi. So I hope nakatulong to sa inyo and I'll see you on my next videos. Please follow, like, and subscribe para maging updated ka pa sa mga next kong mga video. So, I'm so excited sa mga next kong topic and I hope makita pa din kita doon. So, that's it for today. Ciao! Bye!